Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa, araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Darating ang araw, natatahimik ang ating tinig at matatapos ang ating paglalakbay. Ngunit habang may hininga, may dahilan upang magpasalamat. Habang tumitibok ang puso, may awit na maiaalay sa Diyos. Sa saya at sa luha, sa tagumpay at kabiguan, iisa ang magiging awit ng buhay ko. Hallelujah. Sa unang sinag ng bawat umaga, sa bawat hakbang na iyong ginagabayan, sa mga panahong ako'y nadapa, kamay mo ang sa akin bumangon. Sa bawat tibok ng puso ko, may awit akong iaalay sa iyo. Hanggang sa huli ko, Alleluia. Ikaw ang awit ng aking kaluluwa. Sa saya't luha, sa bawat pagsubok, Alleluia ang sigaw ng puso ko. Hanggang sa huli ko, Alleluia. Pangalan mo, Jesus, ang itataas ko. Hanggang sa huli, hininga ng buhay, Alleluia. Ikaw ang aawitin ko. Kung dumilim man ang aking daraanan at ang aking lakas ay unti-unting mawala, aalalahanin ko ang iyong katapatan. Hindi mo ako iniwan ni minsan. Kung mahina man ang tinig ko, ang puso ko'y aawit pa rin sa iyo. Hanggang sa huli ko, Alleluia. Ikaw ang awit ng aking kaluluwa. Sa saya't luha, sa bawat pagsubok, Alleluia ang sigaw ng puso
itaas. Ang puso ko sa'yo'y mananatiling tapat. Kung ang aking tinig ay maging bulong na lang, ang langit ang tutuloy sa aking awitan. Mula sa unang awit ng aking buhay hanggang sa huling hiningang taglay, si Jesus ang dahilan, si Jesus ang dahilan ng bawat aleluya. Hanggang sa huli kong aleluya, ikaw ang awit ng aking kaluluwa. Sa saya't luha, sa bawat pagsubok, aleluya ang sigaw ng puso ko. Hanggang sa huli ko, aleluya. Pangalan mo, Jesus, ang itataas ko. Hanggang sa huling hininga ng buhay, aleluya, ikaw ang aawitin ko. Aleluya, aleluya, ikaw ang awit ng aking kaluluwa. Aleluya, aleluya, hanggang sa huli kong aleluya. Kapag natapos na ang aking paglalakbay, hindi ko nais na maalala lamang ang mga bagay na aking nakamit. Ang nais kong maiwan ay ang patotoong minahal ko si Jesus. Nagtiwala ako sa Kanya at pinuri ko Siya hanggang sa aking huling hininga. At kapag ang tinig ko sa lupa ay tumahimik, ang aking awit ay magpapatuloy sa langit. Aleluya. Sa lupa man o sa piling mo, iisa ang awit ng puso ko. Aleluya, aleluya. Sa unang sinag ng bawat umaga, sa bawat hakbang na iyong ginagabayan, sa mga panahong ako'y nadapa, kamay mo ang sa aking dama. Hindi kailangang kumpleto ang lahat. Hindi kailangang mawala muna ang takot. Kung may inilagay ang Diyos sa puso mo, simulan mo ngayon. May pangarap kang matagal ng tangan, may hakbang na dapat mo nang simulan. Huwag hintayin ang araw na perpekto, kumilos ka ngayon, sasamahan ka niya rito. Simulan mo ngayon, simulan mo ngayon, kahit maliit lang ang unang hakbang mo ngayon. Manalangin, kumilos, sa Diyos magtiwala. Simulan mo ngayon, Siya ang bahala. Simulan mo ngayon, simulan mo ngayon,
takot ang humigil sa'yo. Kung Diyos ang kasama sa bawat hakbang mo, simulan mo ngayon. Gamitin kung ano ang nasa kamay. Ang munting simula'y may patutunguhan din balang araw. Hindi kailangang makita ang buong daan, sapat ng sumunod sa susunod na hakbang. Simulan mo ngayon, simulan mo ngayon. Kahit maliit lang ang unang hakbang mo ngayon. Manalangin, kumilos, sa Diyos magtiwala. Simulan mo ngayon, Siya ang bahala. Simulan mo ngayon, simulan mo ngayon. Kasama ang Panginoon. Ang pinakamahirap minsan ay ang unang hakbang. Pero kapag Diyos ang kasama mo, huwag nang maghintay. Simulan mo ngayon. Hindi kailangang kumpleto ang lahat. Hindi kailangang mawala muna ang takot. Kung may inilagay ang Diyos sa puso mo, simulan mo ngayon. May pangarap kang matagal ng tangan. May hakbang na dapat mo nang simulan. Huwag hintayin ang araw na perpekto. Kumilos ka ngayon, sasamahan ka niya rito. Simulan mo ngayon, simulan mo ngayon. Kahit maliit lang ang unang hakbang mo ngayon. Manalangin, kumilos, sa Diyos magtiwala. Simulan mo ngayon, Siya ang bahala. Simulan mo ngayon, simulan mo ngayon. Huwag hayaang takot ang humigil sa'yo. Kung Diyos ang kasama sa bawat hakbang mo, simulan mo ngayon. Gamitin kung ano ang nasa kamay. Ang munting simula'y may patutunguhan din balang araw. Hindi kailangang makita ang buong daan, sapat ng sumunod sa susunod na hakbang. Simulan mo ngayon, simulan mo ngayon. Kahit maliit lang ang unang hakbang mo ngayon. Manalangin, kumilos, sa Diyos magtiwala. Simulan mo ngayon, Siya ang bahala. Simulan mo ngayon,
Panginoon. Ang pinakamahirap minsan ay ang unang hakbang. Pero kapag Diyos ang kasama mo, huwag nang maghintay. Simulan mo ngayon. May mga pangarap na hindi naman namatay. Hindi lang sila nasimulan. May mga plano tayong ilang taon nang iniisip. May mga bagay na gusto nating gawin. May trabaho tayong gustong hanapin. May negosyo tayong gustong simulan. May ministry tayong gustong pasukin o simulan. May taong gusto nating kausapin. May pagbabago tayong gustong gawin. Pero lagi nating sinasabi, hindi pa ngayon. Kapag may pera na, kapag handa na ako, kapag wala ng problema, kapag perfect na ang timing, bukas na o next month. Mga kaibigan, paano kung hindi dumating ang perfect na panahon? Keep on tuning. At tayo po ay magkakasama muli sa 20 to 25 minutes. Good morning, magandang umaga mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, kumusta po kayo? Maulang umaga po sa lahat at kasalukuyan pa rin hanggang ngayon ang bagyo or tag-ulan talaga. Ngayong araw po ay araw ng Tuesday, August 11, 2026. Isang pasadang good morning po sa lahat ng mga nakatune in, mga kapatid natin. Mula kay Dr. Samsor Presado, magandang umaga, buddy. Ang doktor na ito ay isang maestro ng Castillejos at aking kabady sa Military Army Reservice. And of course, hello, very good morning kay Jake. Sir Jake Rolando. Good morning, Pastor. Pa-shout out sa aking mabait at dating kasintahan na ngayon ay asawa ko na si Janice. Good morning, sir. Magandang umaga at magandang umaga kay Better Half. Ang mahal mong ginigiliw na walang kupa, si Ma'am Janice. Kumusta po kayo, ma'am? And of course, a message mula kay Ma'am Caroline. Good morning, Pastor Amordi at sa lahat ng tagapakinig ng Living Word Web Radio. God bless us all. Ano pa yung Seymour? Anyone in Christ is a new creation. The old is gone and the new has come. What a wonderful, awesome message. Good morning po sa lahat mula kay Ma'am Banji Siote. Magandang umaga. And mula kay BBN Lardisabal, maraming salamat po sa mga naka-duty sa evacuation center. Congratulations. Mag-ingat po tayo dyan. At sa mga nasa kalsada, mag-ingat po tayo dyan. Dasal tayo mga kapatid. And of course, mula kay Sinaida Bilguera,
watching from Santo Tomas, Naguilian, Isabela. And of course, kay Ma'am Alma Abawag, watching from United States of America. Lagi pong nandyan. And greetings and message mula kay Ma'am Lerma Balahatcha. Good morning, Pastor, at sa lahat ng nakasubaybay sa pakikinig sa inyong programa, Live Radio, across the airwaves. Salamat kay Lord at itinigil na niya ang kanyang ulan. Yan, meron pa rin, kakakaulan ngayon dito sa lugarin namin. Alright, and of course kay Ma'am Maripas Bautista. Maraming salamat, Ma'am, at laging nandyan ka ngayon. At sa aking beloved brother, Pastor Roman Dagdag, kasama na rin dyan si Pastora Marlene Dagdag. Magandang umaga po. At sa lahat ng mga nakikinig inside and outside of our GC, at dalangin ko kay Pastor Rolly Serrano na pagalingin siya ng Panginoon. Although mahaba-haba na rin yung kanyang nilalakbay sa buhay, ay kagustuhan pa niyang maglingkod sa Diyos. The founder and the senior pastor of the Jesus the Solid Foundation International Church, si Pastor Bishop Pastor Rolly Serrano. And of course kay Pastor Manny Gandingan Nantes from Itsage, Naguilian, Isabela. Yan, sir. Pastor, magandang umaga po at sa iyong kongregasyon. And of course kay Ma'am Delia Delguera. Yan, Dinaida Delguera at saka Delia. Magkakasintunog, ano. Magandang umaga po sa inyo. Okay, so tuloy-tuloy na po muna tayo sa ating pagbubulay-bulay. Sino pa ba yung mga sumunod dito? At basahin mo na lang po after yung ating para dire-diretso po yung ating morning devotion. You are listening live dito po sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ang oras natin, we got 44 minutes past 5 o'clock. At ang date po natin ngayon ay August 11, 2026. Parang anniversary ko. Dumating ako sa Pilipinas noong August 11 or 16 yata yun. Hindi ko matandaan, pero basta August at umuulan dito sa Pilipinas noon. 2016. At nakailang taon na rin ako dito. And of course, nakalimutan ko si Brother Jess ng Castillejos. And welcome also to Ma'am Lorna Torqueza. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo muna sa ating morning devotion. Huwag po kayong alis at ilang minuto lang po tayong magkakasama. Ang atin pong pagbubulay-bulayan ay mula sa Ecclesiastes 11, chapter 11, verse 4. At mga supporting verses po natin mula sa Zechariah chapter 4 verse 10, Proverbs chapter 16 verse 3, James 4:17, Philippians 4:13, Colossians 3:23. Yan po yung ating mga supporting verses. Stop waiting for the perfect time. Start with what God has given you. So, wala na pong procrastination. Yung mga pangarap na hindi natin hindi naman namamatay. Maraming pangarap at libre po ang mangarap, sabi nga nila. Hindi lang sila nasimulan. Mga hindi nasimulan, pero in God's perfect time. Ako noon marami ding mga plano nakalista. Hanggang dumating ang isang panahon at nabiyayaan tayo mula sa isang taong ginagamit ni Lord. Marami pong gagamitin ng Lord para matupad ang iyong mga dapat gawin. May mga plano tayong ilang taon nang iniisip or gustong simulan. At may mga plano tayong ilang taon nang iniisip o gustong gawin. Pangarap. May mga bagay na gusto nating gawin. May mga trabahong gustong hanapin. Mga negosyo na gustong simulan. O sa mga pastor niyan, sa mga ministry, hindi malaman kung anong gagawin dahil napakahirap po ang mag-imbita para kay Lord.
Pero kung imbitahin mo yan sa kainan, ay, hindi naman kainan, kundi sa mga bagay na makamundong bagay ay napakadali. Sila pa yung mangunguna or sila pa yung mangungulit. Okay, marami mang pagbabago sa ating mundo ay patuloy tayo. Ngayong umaga po at sa dahil mahulan at simulan po natin yung ating pagbubulay-bulay kahit po anong nangyayari dyan sa ating paligid ay nasa kamay po ng Panginoon at ayun, sabi nga ni Idol Wender Eklay, maulan pa din Idol. Magandang umaga. Okay. Huwag nang maghintay, simulan ngayon kung ano mga plano natin. Hindi mo kailangang maging handa sa lahat. Kailangan mo lamang maging handang gumawa ng unang hakbang. Sabi nga nila, akyatin mo man yung napakataas na hagdan. Pagka humakbang ka sa unang hakbang, step, ay makakaparoon ka basta tuloy-tuloy lamang. So, simulan po natin ang ating pagbubulay-bulay. Saan mang dako ka nakikinig ngayon, kaibigan, kapatid, sa inyong tahanan, habang nagluluto, habang nagkakape, naghahanda para sa pagpunta sa trabaho, nagmamaneho, kasalukuyang nasa loob ng sasakyan, naglalakad o tahimik na nagdarasal. Welcome po muli dito sa ating programa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi. At ito po ang ating episode 103. Ang ating mensahe ngayon ay huwag nang maghintay, simulan mo ngayon. Stop waiting for the perfect time. Start with what God has given you. Noong nakaraang episode, pinag-usapan natin huwag sayangin ang panahon. Ngayon naman ang tanong, kung alam nating mahalaga ang oras, ano ang gagawin natin dito? Hindi sapat na alam nating limitado ang panahon. Kailangan tayong kumilos habang mayroon tayong pagkakataon. Ang main text po natin, uulitin ko, ay mula sa Ecclesiastes chapter 11 verse 4. Sabi ng Ecclesiastes 11:4, "He that observeth the wind shall not sow, and he that regardeth the clouds shall not reap." Sa madaling salita, kung lagi mong hinihintay ang perfect na kondisyon, baka wala kang masimulan. Ang magsasaka na palaging nakatingin sa hangin, baka umulan, baka lumakas ang hangin, baka hindi maganda ang panahon. Kung hindi siya magtatanim, wala rin siyang aanihin. Alam na alam ni Sir Rolando yan, Sir Jake. Ganito rin ang buhay po natin. Kung lahat ng gagawin natin ay hihintayin muna, hihintayin nating maging perfect ang sitwasyon, baka matapos ang buhay na puro paghihintay na lang. Dako po tayo sa ating point 1 or unang puntos, huwag hintayin ang perfect condition. Maraming tao ang may magandang pangarap. Pero ang problema, gusto nila perfect muna ang lahat bago sila magsimula. Perfect budget, o may puhunan, pangungutang, perfect equipment, perfect education, perfect connection, and perfect timing. Naalala ko noong magsisimula ako, akala mo naka 103 days na pa tayo. Ayan, pakitaas yung kamay yung perfect score, attendance, or at least mga 50 man lang na nakarinig at mabigyan natin ng biyaya. Nagsimula ako sa cellphone at yung cellphone ko ay hindi naman iPhone at hindi naman mamahalin. So I started yung aking computer. Yes, may computer ako, may laptop, but it's not enough to drive na ganito na klase na kung titingnan nyo yung sa television, sa radio, broadcast, no? Ganito po yung setting. So yung mga luma kong gamit, ito yung pangarap ko noon na simulan, na gawin.
may cellphone, may laptop, may computer, PC desktop, but it's not enough to drive. So kailangan po ng pera. Kailangan po para masimulan. At blessing from God ay nasimulan po yun. Sinimulan ko ng cellphone. Just as a cellphone para magsimula sa gawain. And in the perfect timing, in extent, nagbigay ang Panginoon na gumamit ng mga ilang tao para magpatuloy. Ganyan din po sa atin. Anyway, we don't need to wait a perfect time bago tayo magsimula sa ating mga gagawin. Kung anong meron ka, yun, simulan mo yun. So, huwag nating pong hintayin yung perfect budget, perfect equipment, perfect education, perfect connection, perfect timing, perfect confidence. Pero mga kaibigan, ang buhay ay bibihirang maging perfect. Hindi po magiging perfect talaga. Marami pa rin mga glitches na dumarating. Kung hihintayin mong mawala muna lahat ng problema bago ka kumilos, baka wala kang magawa, wala kang masimulan. Gusto mong may puntahan, sabihin mo wala kang pamasahe, wala kang sasakyan, baka wala kang talagang magawa. Narito ang isang ilustrasyon, no? Isipin mo ang isang taong gustong magnegosyo. Sabi niya, kapag may malaking capital na ako, saka ako magsimula. Lumipas ang 1 taon, wala pa ring malaking capital. 2 taon, 5 taon. Samantala, may ibang tao na nagsimula sa maliit. Hindi naman perfect, hindi kumpleto. Pero nagsimula at habang ginagawa niya, natuto siya. Nagkamali, nag-adjust, pero lumago. Minsan ang naghihiwalay sa ating mga pangarap at taong umaabot sa pangarap ay hindi lamang talento. Ito yung tinatawag nating willingness. Parang yung mga gustong mag-exercise sa umaga. He has or she has a desire, no, na mag-exercise. So isinit niya yung kanyang alarm clock. Ang problema, nandun yung desire. Pero noong dumating ang 5:30 at gigising at babangon, tatayo na siya, hindi naman siya tumayo, kundi pinatay niya yung kanyang alarm clock. So, una, nagkaroon siya ng desire. Pangalawa, noong nagising siya ng alarm niya, hindi naman tumayo. So, anong ibig sabihin nun? Disiplina po. No? Wala siyang disiplina. Kalibitan po nangyayari sa atin yan. Dako po tayo sa ating pangalawang puntos. Huwag maliitin ang maliit na simula. Ano ba yung mga maliliit na simula? Ayon sa Zechariah chapter 4 verse 10 reminds us, do not despise these small beginnings. Napakahalagang prinsipyo po, no? Napakahalagang principle. Minsan gusto nating agad may malaki, no? Malaking negosyo, malaking ministry, malaking audience, malaking opportunity. Pero halos lahat ng malaking bagay ay minsan maliit. Ang puno nagsisimula sa isang buto. Ang building ay nagsimula sa foundation, laying foundation. Ang career ay nagsisimula sa first job. Ang ministry maaring nagsimula sa iilang tao. Yan, sa mga kakaroon ng yung aking yan. Sa mga pastor dyan, alam nila yon, no? Nandyan nga si Pastor Hana eh. Sabi nga niya, nagsimula siya at yung kanyang pamilya. Naging 3, naging 6, mga ganyan, no? Ang savings ay nagsimula sa unang perang itinabi. Ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa isang desisyon. Huwag maliitin ang ginagawa mong maliit.
kung ito naman ay tamang desisyon. Minsan hindi mo kailangang maging o magkaroon ng malaking hakbang. Kailangan mo ng susunod na tamang hakbang. At ito, dako tayo sa pangatlong puntos. Gamitin kung ano ang mga or ano ang nasa kamay mo. Sabihin mo sa akin, wala naman. Wala naman pa ako nasa kamay. Alam niyo po maraming tao ang nakatingin sa kung ano ang wala sila. Wala akong pera, wala akong connection, wala akong bagong cellphone, wala akong sasakyan, wala akong degree, wala akong kagamitan. Pero ang tanong natin, ano ang meron ka? May oras ka ba? May lakas ka ba? May isip ka ba? May skill ka ba kahit kaunti? May cellphone ka ba? May dalawang kamay ka ba? May taong pwedeng turuan ka? May internet ba? May Biblia? May pagkakataon ka ba? Minsan nakapokus tayo sa mga kulang. Kaya hindi natin nagagamit ang mayroon. Kung anong meron tayo. Always remember Moses. Nang tawagin siya ng Diyos, ang tanong ay, what is that thine in hand? Sabi ng Diyos, ano ang nasa iyong kamay? Ang sagot ni Moises ay, isang tungkod. Napakasimpleng bagay. Pero nang gamitin sa Diyos, yung maliit na tungkod na yun ay naging instrumento ng malaking gawain. Always remember, naalala ko yung Sermon of the Mount na nanggaling sa maliit na 5 loaves or tinapay at ilang isda. And God multiplied it. So kung anong meron ka ngayon, God will multiply everything. Amen? Mga kaibigan, huwag mong hintayin ang wala. Gamitin mo muna ang anong meron sa iyong kamay. Kung anong meron kang nakikita dyan. And dedicate to God. Dako po tayo sa pang-4 na puntos. Ang takot ay hindi laging nawawala bago ka kumilos. Minsan sinasabi natin kapag confident na ako, saka ako gagawa. Pero hindi laging ganyan ang buhay. Minsan ang confidence ay dumarating pagkatapos mong magsimula. Una, natatakot ka. Pagkatapos, naka-first step ka na pala. Hindi mo na mamalayan. Pagkatapos, meron ka ng karanasan. Nagkakaroon ka na ng karanasan. At pagkatapos hindi mo na mamalayan, lumalago ka na. At pagkatapos ay nabuo na ang iyong tiwala. Tiwalang kaya mong gawin. Alalahanin mo ang unang araw mo sa trabaho. Nandun yung full of excitement, maaga kang kumikilos, maaga kang naghahanda para pumasok. Pero nandoon yung kaba mo. Hindi alam ng lahat pero habang ginagawa mo, ikaw ay natututo. Ganito rin sa public speaking. Ganito sa business. Alam niyo po yung public speaking, ito pa yung stage fright na tinatawag. Ako, nagsisimula ako, kumbaga, hindi ko maisip na ako ay galing sa maliit na baryo, Manaring. When I was standing in front of more than 25,000. Sa mga concert nagsimula ako sa mga press con, and then kinuha kong host ng ABS-CBN noong nandoon sila Willie Rebillami, at nandoon yung sino pa yung mga lahat almost ng mga artista. ABS-CBN ay aking mga almost partner when it comes to events doon sa Dubai, United Arab Emirates. Pero ang ibig kong sabihin, bago ako nagsimula at dumating sa mga ganon,
ay nagsimula sa maliit. Yung mga pagkakamali mo ay nagiging joke para hindi mapansin. Naalala ko yun na isang pagkakamali ko na nagkamali ako doon sa "This program is brought to you by Emirates," mga ganon, no? Sa mga concert kasi, in between ng concert bago magsimula, sino ba yung nag-concert yun noon? Si Sarah Geronimo. Sarah Geronimo sa tennis stadium sa Dubai. Alam na alam nila yan. And kung sino pa yung mga nakakilala sa akin dyan noon, I was in Dubai Superstar Tunog Pinoy Radio. And nandun yung Pinoy Atin to Radio na mga kasama namin noon. And minsan, sa yung ano mo, kung nagsimula ka at pinagkatiwalaan ka at patuloy kang marami ring magtitiwala sa iyo. So purihin po ang Panginoon. Anyway, to God be the glory. Yan po yung aking experience sa public speaking. Sa business, ganito rin sa ministry, no? Lahat po tayo ay nagsisimula sa maliit, sa unang hakbang. Hindi nawawala muna yung fear bago tayo kumilos. Minsan kumikilos tayo kahit may fear dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Ayon sa Philippians 4 verse 13, "I can do all things through Christ which strengthens me." Hindi ibig sabihin nito na kaya nating gawin ang kahit anong gusto natin. Ibig sabihin, sa tungkuling ibinigay ng Diyos, may lakas siyang ibinibigay upang tayo ay magpatuloy. Dako po tayo sa panglimang puntos. Action defeats overthinking. May mga tao na sobrang tagal mag-isip. Plano ng plano. Research ng research. Tanong ng tanong. Comparison ng comparison. Hanggang wala nang nagawa. Planning is good. Wisdom is necessary. Pero may punto na kailangan lang huminto sa endless preparation at sabihin, "Now I will begin." Ngayong araw o ngayon ako'y magsisimula. May tinatawag na analysis paralysis. Sobra ang analysis, wala ng action. Practical example ito. Gusto mong mag-exercise, yung naikwento ko kanina. Pero hanggang salita ka na lang, no? Puro ka na lang plano na mag-exercise. Kapag nandyan yung pagkain, hindi mo mapigilan yung sarili. Nag-set ka ng alarm clock pero hindi mo naman sinunod. Pinatay mo lang. Huwag mo na isipin ang 1-year fitness or 1 fitness program. Maglakad ka muna. Today, simulan mo. Gusto mong mag-ipon? Huwag hintayin ang malaking sahod. Magtabi ka muna ngayon. Gusto mo nang magbasa ng Bible? Huwag mong sabihin, kailangan ko munang basahin ang buong Bible. Magbasa ka muna ng isang verse. Hanggang sa maka-isang chapter ka na. Gusto mong magnegosyo? Research carefully. Alright? Ito po yung feasibility studies. Magtanong ka dyan sa iyong LGU kung paano, o kaya sa ngayon, sa panahon ngayon, madali na lang mag-research sa internet. So research carefully. At huwag agad maniniwala, lalong-lalo ngayon, no? Maraming mga scammer. Pero pagkatapos gumawa ng small test o pagsubok, gusto mong maghanap ng trabaho, huwag puro wish. Wish ko magkaroon ako ng trabahong ganito. Wish ko ganito. So gumawa ka ng magandang resume or biodata, no? And then isubmit mo sa mga kakilala, sa mga potensyal na pwedeng pasukan. Mag-follow up, and then small action breaks big fear. Bumabasag po ng malaking takot basta nasimulan mo na. Dako po tayo sa pang-anim na puntos.
consistency is greater than excitement. Kung wala po tayong consistent o consistency, wala pong magkakaroon na great excitement. Maraming tao ang motivated sa simula. January, New Year, New Me, New Year's resolution. After 2 weeks, wala na. Excited sa negosyo, excited sa workout, excited sa Bible reading, excited sa ministry, pero nawala lahat ang excitement. Dito pumapasok ang discipline. Motivation says, gagawin ko kapag gusto ko. Ang sabi ng discipline, gagawin ko dahil kailangan. Okay? Ulitin ko. Ang sinabi ng motivation, gagawin ko kapag gusto ko. Pero ang sinasabi ng disiplina, gawin ko dahil kailangan. Colossians chapter 3 verse 23 says, "And whatever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men." Kung kayo ay gagawa ng isang bagay, gawin nyo itong para kayong naglilingkod sa Diyos, hindi sa tao. Yan po ang sinabi. Hindi kailangan araw-araw excited. Kailangan araw-araw faithful. Faithful. Magiging tapat tayo. Ito po ay isang powerful statement, no? Successful people are not always more motivated. They often simply learn to keep going when motivation disappeared. Yan. Yung mga successful na mga tao ay hindi laging motivated. Yung sabi dito, sila ay palaging nag-aaral o pinag-aaralan to keep going. Dahil naglalaho po minsan yung ating motivation. Ito po ang goal ng ating web radio, no? Kaya nga sinabi, the voice of inspiration across the airwaves. Nandoon lagi yung ating inspirasyon. Pag namamatay, binubuhay natin. At bilang Kristiyano, hindi tayo umaasa lamang sa emosyon. Tayo po ay lumalakad sa pananampalataya. We walk by faith. Dako po tayo sa pang-7 puntos. Commit your plan to God. Then do your part. Ang sabi sa Proverbs chapter 16 says, "Commit thy works unto the Lord, and thy thought shall be established." Ilagak mo sa Panginoong Diyos ang lahat ng iyong pag-iisip. Ang sabi dito. So napakagandang balance nito. Hindi sinabi magplano ka at huwag nang manalangin. Hindi rin manalangin ka at huwag nang kumilos. Ang biblical wisdom ay pray, plan, act, and trust. Manalangin, magplano, okay? And then gumawa, action, at magtiwala. Manalangin, humingi ng wisdom, magplano, gumamit ng isip, kumilos, gawin ang bahagi mo, magtiwala, ipaubaya ang resulta sa Diyos. Narito po ang isang ilustrasyon. Ang magsasaka ay nananalangin para sa ulan. Pero nag-aararo rin. Nagtatanim, nag-aalaga, hindi niya sinasabing, "Lord, bahala ka na." Habang wala siyang itinanim. Faith is not passivity. Faith moves in obedience. Ang pananampalataya po ay lumalakad sa pagsunod. Dako po tayo sa pang-8 puntos. Para sa mga walang trabaho, gawin ang kaya mong gawin. Gusto kong kausapin ang mga nakikinig na walang trabaho. Mahirap. Minsan nakaka-discourage. Lalo na kapag marami ka nang in-applyan at wala nang reply. O kaya naman ay retired ka na.
na gusto mo pang magtrabaho pero dumating yung retirement na kulang lahat yung pangsuporta mo, sa sarili mo at sa pamilya mo. Pero huwag hayaang hayaang mawalan ng pag-asa. Habang wala pang permanent job, improve your resume. Gumawa pa rin ng resume. Matuto ka ng skill. Mag-practice ng interview, mag-network, maghanap ng sideline, mag-online training, mag-volunteer. Alam niyo po yung volunteer? Yan po nakakakilala ng maraming mga connection. Pagtanong sa mga kakilala, mag-apply consistently. Huwag umasa sa isang application lang. At huwag mahiya sa marangal na maliit na trabaho habang naghahanap ng mas magandang oportunidad. Ang trabaho ay hindi lamang status. Ito ay dignity, responsibility, and service. Minsan ang small job sa ngayon ang magiging koneksyon sa bigger opportunity bukas. Dako po tayo sa pangsyam na puntos. Huwag hintayin ang motivation para magbago. May mga taong nagsasabing hindi pa ako ready magbago. Nag-enjoy pa ako. Masarap pa, no? Pero minsan hindi ka kailangang magiging ready. Kung hinihintay mong maramdaman muna kung may masamang habit, simulang bawasan ngayon. O kasama ako doon. Yung habit mong magmerienda ng sobra-sobra. Yung habit mong kumain ng sabi mo tingi ilang, no? Minsan sabi mo, 2 cups lang ng rice, no? Hindi mo namamalayan only rice na pala. Kung may utang, gumawa ng payment plan ngayon. Sino po yung mga may utang? Lahat po tayo, no? Wala naman sigurong normal po yan, common, sabi nga nila. Kung may sama ng loob, manalangin para makapagpatawad ngayon. Kung may relasyon sa Diyos na lumamig, bumalik ka ngayon. Ang sabi ng James chapter 4 verse 17 says, "Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is a sin." Kung alam natin ang tama, responsibility natin gawin ang tama. Praise God. Dako po tayo sa pang-10 puntos. Ang isang hakbang ngayon ay maaring magbago bukas. Minsan gusto nating makita agad ang malaking resulta. Pero ang buhay ay binubuo ng maliliit na pagpili or choices. Isang libro, isang application, isang conversation, isang prayer, isang savings deposit, isang apology, isang desisyon, isang first step. Yun nga po, isang illustration ay kapag umakyat ka ng hagdan, hindi mo kailangang tumalon muna sa first step hanggang sa last step. One step, then another, then another. And eventually, nakarating ka na sa itaas. Ganyan po ang buhay. You do not have to see the entire staircase. You simply need enough faith to take the next step. Ito po ang practical 24-hour challenge natin. Ngayong araw, gusto kong bigyan kayo ng challenge. Pumili ng isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Hindi 5, hindi 10, isa lang. At gawin mo ang unang konkretong hakbang within 24 hours. Kung trabaho, mag-submit ng application. Kung negosyo, isulat ang simple plan. Kung pag-aaral, mag-enroll o magbasa. Kung savings, magtabi ng unang halaga. Kung health o kalusugan, maglakad.
Kung spiritual life, buksan ang Bible at manalangin. Kung nandiyan ka lang po sa paligid mo ng bahay mo, tumingin ka sa buong paligid at ayusin, linisin yung mga marurumi, ayusin yung mga halaman dyan sa tabi mo. So marami ka pong masisimulan gawin at magsimula kang may accomplishment araw-araw. Do something that your future self will thank you. Magpapasalamat ka balang araw pag nasimulan mo yun. Mga minamahal na kapatid, ito na po ang ating personal reflection. Kasama na dito yung altar call. Ako po ay laging tumatawag sa inyo sa tuwing pagkatapos. No? Ang ating pong personal reflection ngayon, nais kong tanungin ka. Ano ang matagal mo nang ipinagpapaliban? Ano ang dahilan kung bakit hindi mo nagagawa? Takot? Kakulangan? Pagod? Nahihiya? Or failure? O naghihintay ka lang ng perfect time? Kaibigan, may mga pagkakataon na kailangan nating hintayin ang Diyos. Totoo yan. Pero may ibang pagkakataon naman na matagal nang sinabi ng Diyos, go. At tayo ang hindi gumagalaw. Maybe today is not about our asking, Lord, kailan? Maybe today God is asking you, anak, kailan ka magsisimula? Kung alam mong may tawag ang Diyos, sumunod. Kung may kasalanang dapat talikuran, iwanan mo. Kung kailangan mong bumalik sa Diyos, bumalik ka. Kung kailangan mong gumawa ng tama, gawin mo. Hindi natin alam kung ilang pagkakataon pa ang ibibigay sa atin ng Diyos. Ito po ang final reflection. Mga minamahal kong kaibigan, hindi lahat ng pangarap ay nangangailangan ng malaking simula. Ang ilan nangangailangan lamang ng courage to begin. Hindi mo kailangang malaman lahat. Hindi mo kailangang mayroon lahat. Hindi mo kailangang maging perfecto. Ang kailangan, faith enough to trust God. Manampalataya at magtiwala sa Diyos. Wisdom enough to plan. O karunungan nating magplano. Courage enough to begin. Lakas ng loob para umpisahan o magsimula. Discipline enough to continue. Magkaroon po tayo ng disiplina upang magpatuloy. Kaya huwag mong hintayin na mawala ang lahat ng problema. Huwag hintayin ang perfect timing. Huwag hintayin ang approval ng lahat. Huwag hintayin na mawalan ka ng takot. Manalangin, magplano, at pagkatapos simulan mo ngayon. Diyan po nagtatapos, mga minamahal kong kaibigan, ang ating pagbubulay-bulay. Tayo po ay manalangin. Amang mapagmahal, amang aming Diyos, maraming salamat sa bagong araw at sa mga pagkakataong iyong ibinigay sa amin. Patawarin mo kami sa mga panahong pinangibabawan kami ng takot at pagdududa. Minsan ay nandoon yung aming katamaran at labis na paghihintay. Bigyan mo kami ng karunungan upang malaman kung kailan dapat maghintay at kailan dapat kumilos. Turuan mo kaming huwag maliitin ang maliit na simula. Tulungan mo kaming gamitin ang anumang nasa aming mga kamay ngayon. Ang aming oras, ang aming lakas, ang aming mga talento, ang aming mga kaalaman at mga pagkakataon. Sa mga naghahanap ng trabaho, buksan mo ang tamang pintuan para sa kanila. Bigyan mo sila ng tiyaga na magpatuloy. Sa mga gustong magsimula sa maliit na negosyo, bigyan mo sila ng wisdom at integrity.
Sa mga estudyante, bigyan mo sila ng disiplina. Sa mga pastors at mga lingkod ng Diyos, bigyan mo sila ng courage, lakas ng loob na sundin at ipabuhay ang calling. At sa sino mang nakikinig ngayon na aking mga kaibigan, mga natatakot magsimula, ipaalala mo sa kanila na hindi sila naglalakad na mag-isa. Panginoon, tulungan mo kaming gawin ang aming bahagi at ipaubaya sa iyo ang resulta. At higit sa lahat, Panginoon, ay kung meron mang nakikinig na matagal nang lumalayo sa iyo, dalangin ko, Lord, na hipuin mo or bumalik siya sa iyo at idampi mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanya. Nawa ngayong araw ay maging araw ng pagbabalik. Hindi bukas, hindi someday, kundi ngayon. Gayon din, Lord, sa mga kaibigan ko na nasa kabilang screen, Lord, lahat ng mga may kabigatang nararanasan, pag-aanin mo ang kanilang mga kalooban. May mga nararamdaman man sila, O Diyos, at mga panalangin sa iyo na hindi mo pa sinasagot. Nawa, Panginoon, sa mga oras na ito ay pakinggan mo. Purihin niyo yung dakilang pangalan, Ama, at sa aming panandaliang pag-iwa-hiwalay, ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Lydia Mordi. At tandaan natin ang mensahe ngayong araw, hindi mo kailangang makita ang buong daan bago ka magsimula. Minsan sapat nang makita mo ang susunod na hakbang at magtiwala sa Diyos habang ginagawa mo ito. Kaya kung may mabuting bagay na anang matagal na pinagpapaliban, manalangin, magplano, kumilos, magpatuloy, huwag nang maghintay. Simulan mo ngayon. God bless you and God bless your family. And may God give you the courage to take that first faithful step today. God bless you. Mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, tapos na po yung ating devotion. Huwag nang maghintay, simulan mo ngayon. Okay, so purihin ang Diyos. Yun pong mga nakahabol. Ito si Ma'am Sylvia Estrada, Matet Eyas Bargamento, and of course kay Ma'am Edna Sombrito at si Sir Ernie, ang maestro. Kumusta po kayo diyan sa Santo Tomas, Tagilian, Isabela? And of course kay sino pa ba ang mga hindi ko nabanggit? Amen po sa lahat. Iris May Butak. Okay, God bless po. At eto, nabanggit ko na pala ito. Okay, thank you very much. At sa lahat ng mga kaibigan at mga kapatid nating listening from outside of our group chat. Purihin po ang Diyos. At meron po tayo, ilalagay ko dyan yung mga tracks na or yung theme song. Ilalagay ko po dyan yung link sa ating group chat later on. Okay, so stay tuned at kita-kita po tayo bukas muli. Hindi kailangang kumpleto ang lahat. Hindi kailangang mawala muna ang takot. Kung may inilagay ang Diyos sa puso mo, simulan mo ngayon. May pangarap kang matagal ng tangan. May hakbang na dapat mo nang simulan. Huwag hintayin ang araw na perpekto. Kumilos ka ngayon, sasamahan ka niya rito. Simulan mo ngayon, simulan mo ngayon. Kahit maliit lang ang unang hakbang mo ngayon.
Sa Diyos magtiwala, simulan mo ngayon, Siya ang bahala. Simulan mo ngayon, simulan mo ngayon, huwag hayaang takot ang pumigil sa'yo. Kung Diyos ang kasama sa bawat hakbang mo, simulan mo ngayon. Gamitin kung ano ang nasa kamay, ang munting simula'y may patutunguhan ding balang araw. Hindi kailangang makita ang buong daan, sapat ng sumunod sa susunod na hakbang. Simulan mo ngayon, simulan mo ngayon, kahit maliit lang ang unang hakbang mo ngayon. Manalangin, kumilos, sa Diyos magtiwala, simulan mo ngayon, Siya ang bahala. Simulan mo ngayon, simulan mo ngayon, kasama ang Panginoon. Ang pinakamahirap minsan ay ang unang hakbang. Pero kapag Diyos ang kasama mo, huwag nang maghintay. Simulan mo ngayon. Simulan mo ngayon. Maraming salamat mga minamahal kong mga kaibigan at paalam muli at kita-kits ulit tayo bukas. Pakishare and like na lang po. Abangan niyo po yung link ng kanta, Simulan Mo Ngayon. Lahat po ng mga tracks na ginagamit po natin dito ay mga original na mga kanta at naka-post po na po yung iba dyan sa ating YouTube with the help of artificial intelligence dahil kailangan po ng ang kahalagan po rito yung kahit na munting talent. May talent ka, with the help of artificial intelligence, mabubuo mo ang isang musika. So purihin po ang Diyos. Sama-sama po tayo araw-araw sa pagpupuri sa ating Panginoong Hesus. God bless you.